puntahan natin itong napakagandang ginawa ni PBBM ngayong linggo na to na malaking tulong sa lahat ng Pilipino na gumagamit ng Wi-Fi. Uy, maganda yan. Oh, yan. Kasi itong PBBM nag-launch ng National Fiber Backbone Phase 2 and Phase 3 to digitally connect more Filipinos. Ibig sabihin, 78 million na Filipinos ang makikinabang dito sa proyekto na to ni PBBM. Kapag na-complete. Complete na. Oo. Sa Ano ba yan? Teka muna, ipaliwanag nyo lang yung muna sa ating mga kababayan yung phase 1 naman. Sige, phase 1 tayo. Yung phase 1, yan yung paglalatag ng fiber cable Okay. para mas mabilis, mas stable yung internet connection. Correct. So sa correct. phase 1, nilatagan ng kable yan mula Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ang layo. I understand, 1,200. Yan Oo. tama, 1,200 kilometro. Fiber optics, no? Itong phase 2 and phase 3, mas marami pa pong mga lugar dyan sa Visayas at sa Mindanao yung lalatagan din ng fiber cable. Ito yung mga lugar. Yan, basa yan. In fact, from Cagayan Valley to Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas to Mindanao, ganun po kalayo yung lalatagan ng cable. Ang total na kilometrahe niyan ay 1,800 kilometers. Grabe, napakahaba niyan. Pakahaba. Ang priority niyan, yung mga underserved na mga communities, yung mga far-flung areas, usually wala silang access unless merong Starlink na ibigay sa kanila. Correct. Kasi satellite ang Starlink, di ba? Ito, yung mga underserved areas, yan lalatagan mo lang ng kable para magkaroon sila ng access sa internet. Napakaganda niyan kasi kung ang target ng gobyerno ay talaga yung digitalization, Correct. no? Importante na meron kang reliable Oh. na internet connection. May Diba? video doon sa Palo di ba? Yung pinapakita ro na connected na lahat mula sa Batanes, meron dyan sa Oo, Mindanao, sinampulan connected tayo. dyan. Medyo niyabangan tayo ng DICT ng kanilang pinakita diyan sa Palo Leyte, May no? video ba Ayan, tayo? may video, may video. Okay, may video. Tuwan-tuwa ang Pangulo diyan. Mga kababayan, ang pinapasinayan natin ngayong Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone ay tulay ng impormasyon at ng serbisyo. Dahil dito, halos 1,800 kilometro ang nailatag para sa bagong fiber network na ito. Ngayon, pinapalawak pa natin ang programang sa programang ito sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, sa Bicol, sa Eastern Visayas, Central Mindanao. Dahil dito, mahigit 600 tanggapan ng gobyerno ang magkakaroon ng mabilis at maaasahang internet. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino, 17 million Filipinos. At kapag buo na ang National Fiber Backbone, maaari pang mabawasan ang gastos ng mga telco at internet provider dahil may sarili na tayong infrastruktura. Mas abot kayang internet, mas maraming Pilipino ang konektado. Ito po ay tinatawag nating digital bayanihan. Ito ang isama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino para siguraduhin walang maiiwan sa digital world. Pero habang pinapalawak natin ang koneksyon sa bansa gamit ang mga fiber optic cable, huwag natin kalimutan ang koneksyon sa lupa. Alam ko po ang ramdam ninyo ang abala rito sa Leyte dahil sa kalagayan ng San Juanico Bridge. Mahaba ang pila, mabagal ang biyahe, maraming naaabala. Kaya sa DPWH, talagang tinutulak natin sila na bilisan ang retrofitting. Tapos, para matapos agad ng maayos. Inatasan ko na ang DPWH at DBM na hanapan agad ito ng solusyon. Agaran tayong kumilos at patuloy na kikilos upang muling maging ligtas at matibay ang ating San Juanico Bridge. Mga kababayan, mula digital connectivity hanggang sa ating infrastruktura, patuloy nating binubuo ang mga tulay ng pag-asa.
So yun, nakita nyo. Kita nyo mga ka-BBM. Kita nyo. Diyan sa free wifi na yan, kasabay niya yung nangyari doon sa Leyte. Nakita nyo ba yung mga estudyante, mga ka-BBM? Nakita nyo yung dalawa yun? Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa yung mga estudyante, halos talagang niyayakap nila si PBBM sa sobrang pasasalamat nila dahil sila meron libreng wifi na magagamit. Kasi napakalaking bagay ng libreng wifi. Una, yung gastos mo, di ba? Oh. Pupunta ka na sa park, hindi ka na maglo-load ng FB15. Oh. Savings na yan, 17 pesos na rin yun. Oh. Kung mabilis lang maubos yan. So kung may free wifi na sa lugar ninyo, malaking bagay yan. Magagamit mo yan sa pag-aaral mo. May hindi ka balinaw doon sa module mo, pwede mo i-search. Kasi libreng wifi na. Sa negosyo. Para sa estudyante, para sa negosyo, may online shopping ka, pwede mo lang gawin yan. Kasi libre na yung internet. Masyadong ginalingan ng DICT. Masyadong nagpasiklab kay Pabibo, no? Pabibo. President Bongbong Marcos. In fact, sa tuwa ni BBM, sabi niya, napakabilis. Mas mabilis pa sa ginagamit niya sa Malacanang. Dahil yung tinetest nila yung yan? speed. Yes. Yung speed from 180 to 220 Mbps. Oh. Kaya sabi ni BBM, mas mabilis pa sa ginagamit ko sa Malacanang. Oh, grabe. Kaya kinongratulate niya na husto ang DICT. Oh, ito. Dahil talaga nagpasiklab ang DICT. Kung nagpapasiklab yung DICT, nagpapasiklab din itong mga operator natin nato dahil may video na naman tayong ipapanood para mas maintindihan nyo mga ka-BBM. Ito, panoorin natin. Kumikilos, walang drama, walang ingay, ngunit ramdam ang malasakit sa bawat sulok ng buhay. Di ka nangako ng langit, pero dahan-dahang binuo ang tiwalang rinasap ng mga taong mapalin. O yan, ha? Nakita nyo yung mga galak ng mga estudyante. Nagagalak sila kasi malakas, may free wifi na sila at nakita nila yung gwapo nating presidente. Surprise pa kasi yun eh. Wala naman silang idea na pupunta yung presidente. Iba talaga kapag ang presidente mo, rockstar. O saan ka naman nakita mga ka-BBM ha? Ang internet dito sa Pilipinas, kailan nagsimula? Kung may idea kayo. Ako 2008 yata. O 2000 kasi 2000 nag-internet na ako eh. Mga Diba? ganyang period. O 2000 nag-internet na pa ako sa mga internet cafe. Pero bakit? Si PBBM lang nakaisip ng ganyan. Ngayon lang. Bakit ngayon lang? Plano niya pagdugtungin buong Luzon hanggang Mindanao ng internet na libre. Alam nyo kung bakit gusto talaga ni BBM na maging 100% ng internet connectivity sa ating bansa? Kasi sinabi niya sa kanyang speech mismo ng internet siya privilege. Hindi siya privilege. Ganun ang pagtingin niya sa connectivity issue ng ating mga kababayan. Kumbaga, necessity na siya. Basic needs Correct, na siya. Isa na siya sa basic needs Oo. na dapat natin i-address. At nakita natin yan kung gaano ka problemado yung sitwasyon natin when it comes to internet connectivity during the pandemic. Hindi tayo pwedeng pumasok sa eskwelahan, di ba? Dahil may restrictions. Yung iba, yung mga probinsya, hindi makapagtuloy sa kanilang klase dahil mahina yung internet connection. Correct. Yung mga bata, usually walang access sa internet. So, paano yung pag-aaral nila? Kaya ano nangyari? Wala. Bokya Bababa, ang ating mga ang ating comprehension. mag-aaral nung panahong yun. Ang maganda rito pag malakas na yung internet natin at libre, malaking tipid to sa mga dilis. Di ba? Bilis na naman! Malaking tipid to sa mga dilis kasi mas gaganahan sila manira niyan kasi libre na yung wifi nila, malakas pa yung wifi. Di ba? Kasi alam mo naman yung mga dilis, mga kulang sa isip, di ba? Dapat hindi ba na paggamitin ng libreng wifi Kahit yan? pinapagamit na sa kanila yung libreng at malakas na wifi, sisiraan pa rin nila yung nagbigay sa kanila ng tulong na yun. Ganun yan. Katulad yung tungkol sa 20 pesos na bigas. Araw-araw tinitira nila sa social media. Pero araw-araw nakapila. Pero araw-araw naghahanap din ng kadiwa kung saan sila makabili ng 20 pesos. May mga na kilala bigas. ko, halimbawa, beneficiary ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino program, ha? Bash lang ba siya gobyerno? Pero nakaka-payout sa gobyerno. Alam mo, nakita ko doon nga sa may, nagpunta ako sa Kadiwa, hindi ko sasabihin ko saan lugar nagpunta ako sa isang Kadiwa, nag-cover ako sa linggo ng 20 pesos kilo bigas. Kita ko meron doon. Pangatlo sa pila, nakamaisog na damit. Di ba? Interviewin ko sana, kaso baka mabastusan. Kasi syempre karapatan din naman nila, kahit dilis ka, kahit matino kang Pilipino, karapatan mo bumili. Hindi pinipili. Oo, walang pinipili si Hindi, mga ka-BBM,
palirista po ay malakas lang mga tiyo yan. Pero ang totoo po, ang ating Pangulo, ating gobyerno ay talaga walang pinipili. Wala talaga pipili. Kulay sa politika Oo naman. na Correct. pinagsisilbihan. Kasi isa lang naman presidente natin. Oo dapat. O ito na nga, partner ha, wag na tayong bagal-bagal. Etong utang ng magsasaka, panibagong bayad Uy. na naman to ni BBM. Ito ay, noong July 7 pala to, farmers sa Eastern Visaya ang natulungan ito. 1,293 agrarian reform beneficiaries, isipin mo ha, ang binigyan ng 2,000 certificates of condonation with release of mortgage. Mahigit 53 milyon kabuwang utang at interes ang nabura. Alinsunod sa Republic Act 1953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil yan kay PBBM. BBM, kung di ako nagkakamali, second year anniversary nung pinirmahan niyang Emancipation Act na yan. No? July 7, 2023 kasi yan, I think, napirmahan. No? Kaya ika-2 taon na niya. At sa ika-2 taon na yan, 53 million worth of loans na hindi nabayaran ng mga magsasaka ang kinondone na. Ibig sabihin, hindi na mabayaran. Part of the 57 billion pesos total debts of yung mga magsasaka na kinondone ng ating Ilang anniversary na yan? Pangalawa? Pangalawa pa lang. Pero 4,486 na yung magsasaka na bigyan ng titulo ng lupa at 6,000 hektarya ang lupa na naipamigay. Hindi, yan lang Ni yun nung PBBM. isang araw. Ito lang yan. Ito Yung lang ba event yun? yan. Oo, hindi pa yan Sa yung Eastern kabuuan. Hindi pa Visayas. yung kabuuan. Hindi pa. Eh di mas malaki pa yan. Mas malaki dyan. Mas marami pang natulungan. Correct. Ba't naisip si BBM na naman nakaisip Ay, niya? yun nga eh. Diba? Kasi gobyerno naman yan. Di ba Oo. kung ikaw naman, ang gobyerno, marami namang pera. O sige, ang sinasabi ng gobyerno dyan, wag mo na bayaran yan. Kasi ang layunin yan, isa sa yung Emancipation Act, ikaw problemado ka, magsasaka ka eh. Oo. Kasi pagising mo, may utang ako, kakayod ako para bayaran ko yung Wala utang nang ko. motivation. Ngayon, Demotivated na sila kasi Wala nang iniisip utang eh. nila utang nila. Lagi. Ngayon, ganado ka na, gigising ka, magtatanim ako. Kasi para sa pamilya ko na to. Para sa Sarili niya na kasi. Oo. Correct. Ah. Hindi mo na ibabayad ng utang. Isa rin yung paraan para pasiglahin ang ating agriculture, especially sa pagtatanim ng bigas, no? Dahil nga napabayaan ng ilang dekada ng mga previous administrations, no? Napabayaan ang agrikultura, kaya nung panahon na ni BBM, no, hindi na dapat mangyari yan. Kaya ganyan ang kanyang isa sa mga solusyon. Alam niyo mga kabibi, bakit si PBBM ang nakaisip neto, ha? Hindi kasi siya nagbubulsa-bulsa, hindi gaya ng iba. Imbis na ibubulsa, ibinabayad niya sa utang ng magsasaka. Ganun ka bait ang ating presidente na talagang inuuna niya ang kapakanan ng mga magsasaka kasi nga hindi siya yung nagbubulsa. At makikita mo yung malasakit niya. Yung malasakit niya sa farmers. Kasi mapupunta din naman sa gobyerno yan. Oo. Para saan ba ang gobyerno? Para sa tao. Diba? Hindi wag niyo na bayaran yan. Oo. Burahin na natin yan. Yung pinakakaasan yung titulo, ibigay natin. Sabi nga niya, kapag maganda ang buhay ng magsasaka, maganda buhay ng mga Pilipino kasi sila papakain sa atin. Correct. Take note mga ka-BBM, na nabanggit ni Secretary Laurel sa Nueva Ecija nung siya ay ma-interview na ngayong taon will be a banner year sa pag-harvest ng bigas. Oh. Lalo na kung hindi magkakaroon ng matinding pag-ulan, Bagyo. pagbaha o pagbagyo. Oh. No? Magiging banner year itong taon na to sa kasaysayan ng ating bansa. Pagdating sa pag-ani ng bigas. Kasi Alam- last year, nataasan na Ng natin palay yung production. pala. Ano taasan ba Oh, natin? mas mataas yung production natin. Highest in history. Tapos ngayon pa pala. Oo, Banner ngayon pa. year. Wow. Dahil nga sa lahat na ng paraan ginagawa ng ating Pangulo, no, para ma-improve ang situation natin pagdating sa pag-ani ng palay. Alam niyo mga ka-BBM, sa totoo lang ha, kapag baba ni PBBM sa pwesto sa 2028, mamimiss siya ng mga tao, Hahanapin. lalo na nung magsasaka at saka mangingisda kasi siya lang yung presidente na talagang hands-on sa kanila. Talagang ini-spoil niya yung magsasaka at saka yung mangingisda na talagang sila yung unang nagpapakain sa atin. So sigurado magkakatotoo yung sinabi ni Mr. Ramon Ang. Oh. Kung matatandaan nyo, last year in-interview siya ni Anthony Taberna. Sinabi niya na itong Pangulo na to, kapag katapos ng kanyang termino, mamimiss siya ng taong bayan. Hanapin siya ng tao. Oh? Dahil sa mga ginagawa niya. Last year pa sinabi Halata yun. naman, Eh, halata. ikaw ngayon sinabi mo. Oo, Ibig sabihin talagang halata mukhang naman. ganun ang mangyayari. Kaya yung papalit sa kanya, isusunod sa kanya, medyo Ay, stress mahihirapan kasi ang taas ng standard Oo. ng Senate. May nagsasabi ngayon, sana extend daw si PBBM ng 24 years. Maraming Grabe, 60 ano na si BBM, 67, 68, at maraming 67 tataas. ata. Maraming Hindi ba- tataas ang kilay. Hindi, malabo siya ma-extend, malabo. Pero,
Malay mo. Kasi diba? nire-respeto ng presidente ang Oo. konstitusyon. Malinaw Oo, naman yan. oo. Nasa ating konstitusyon yan na tanging 6 na taon lang at walang Kasi re-election. tingnan mo Hindi mangyayari yun kasi alam Ah. niyo itong Pangulo natin, napaka-decente nito. Correct. Ilang, Correct. ilang presidente na yung nagdaan. Ba? Mm. Tanging ama lang niya. At siya yung minahal talaga ng todo ng tao. Totoo. Diba? Kasi tingnan mo naman yung kanila mga proyekto malapit sa bitukan ng mga tao. Talagang ramdam na ramdam. O, sa LRT lang eh. Yung libreng sakay dyan tuwing linggo eh. Na-free yung 3, di ba? Oo. O, walang nakagawa niyan. Yung discount, 50% discount. Simple lang yan, ha? Tapos mga dilis, nakikisakay. Oo. Tapos mga Ito, sinobrahan pa yung mga promo na buy one, take one. Eh, Oo. no? Ito hindi eh. Buy one, get 3 free. oo. Again, mapupunta rin sa gobyerno yan. Pero di ba Oo. gobyerno yan? Gobyerno para sa tao, tao para sa gobyerno.